Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Dito tayo sa Hebrews 2 verse 3. Paano makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakakarinig. So dito sa John 5:24, last verse. Sabi niya rito, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Hallelujah. So tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Ama, muli Panginoon, ngayong umaga kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat o God sa mga biyaya at kalakasan, Panginoon. Patuloy mong pinagkalubsawat sa amin na muli sa araw na ito, Panginoon, ay masumpungan mo kami sa iyong bahay dalangina na muli ay nag-uumapaw ang kagalakan upang kung saan ay ikaw ang siyang maitaas muli, Panginoon, sa umagang ito. At pasalamatan, Panginoon, sa iyong kamanghamanghang gawa sabat sa amin kay Lord. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, muli sa paggising namin, taglay ang kalakasan. Amen. At nandito kami upang makinig muli ng salita. Hallelujah, sa umagang ito, ikaw po, Panginoon, siyang magpaunawa sa bawat isa sa amin ito, O God. At ang iyong lingkod, Panginoon, ay ilagay mo lang siyang likuran na nawa, ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang mangusap nito, Panginoon, upang maunawaan ng iyong anak, O God. Kaya Lord, purihin ka, Ama. Ang lating ito ay binabalik namin sa dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. So, tayo po ay malaya na po makaupo at muli ay palakpakan natin si Lord. Amen. Isang mapagpalang umaga, no? At binigyan tayo ng Panginoon ng isang magandang araw ngayon at hindi na maulan. Hallelujah. So, ang paksa natin ay dito lang tayo sa Hebrews, no? Saan ay dugtong-dugtong na yung mga message natin mula noong Sunday, Wednesday hanggang ngayon ay ano lang tayo, susug lang sa mga pinag-aralan natin at mensahe ng ating pastor. So, yung binasa natin kanina ay kailangan ay dumirinig tayo. Yan, ng aking salita at sumampalataya sa Kanya, nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So kapag hindi tayo sumampalataya sa Kanyang salita, ay hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lang po ang susi, kundi ang makinig at sumampalataya sa salita ng ating Panginoon upang matamo natin ang buhay na walang hanggan. Marami pong hindi nakakaalam sa buhay ng walang hanggan. Amen. Akala ng tao, pag ang tao ay namatay, amen, ay tapos na po lahat. Parang bula lang na kung saan ay nawala, o usok na nawala. Ganon ang tao sa pag-iisip ngayon. Hindi nila alam na kung saan ay mayroong ikalawang buhay. Amen. At mayroon ding pagdurusa sa susunod na buhay. So, sabi rito sa quote, na sinasabi ni Jesus na tayo ngay magpakasakdal na gaya ng Diyos na sakdal, kundi ay hindi tayo makakapasok. Di ba? Tayo day makapagpakasakdal na gaya ng Diyos na sakdal, kundi ay hindi tayo makakapasok. So talagang napaka-importante pong maging sakdal tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung gusto nating pumasok sa kaharian ng langit, makapili ng ating Panginoon, kailangan natin magpakasakdal. Saan? Sa salita ng ating Panginoon. Wala na pong iba. Hindi po tayo pwedeng magpakasakdal sa trabaho upang yumaman tayo. Hindi po yung makapagligtas sa atin. Amen. Kundi sa salita lamang. At sabi rito, pagkatapos ay nalaman nating tayo, bawat isa'y isinilang sa kasalanan. Alam natin yan, talagang nung isinilang tayo sa mundong ito, taglay na natin yung kasalanan. Amen? Inanyuan na kasamaan, dumarating sa mundo, nagsalita ng kasinungalingan. Sino po ang lumaki mula nung pagkabata
ay puro mabuti na yung kanyang salita. Di ba? Wala po kahit mga bata ngayon. Subukan mo ang bata pa lang, 3 taon, lumabas yan sa pintuan mo at tawagin mo, bumalik ka rito, hindi ka papakinggan yan. Di ba? So wala mabuti mula nung una. Hallelujah. Puro kasamaan at kasalanan. At wala nang kahit isa man lang sa mabuting bagay tungkol sa atin, gaya pa paano tayo maging sakdal. Gano daw tayo paano maging sakdal? Sabi dito, tinatawag ng Diyos ang sinumang ibig niya. Di ba? Ang Diyos ay tinatawag lamang kung sino yung gusto niya. Yung hindi niya gusto ay hindi niya ito tatawagin. Sabi niya rito, at ang lahat ng ito'y sa pamagitan ng paghirang. Di ba? Kapag tinawag ka niya bilang anak, ay kailangan kanyang ihirang. Hallelujah. Gaya nga ng nalaman natin na hindi siya na nagnais maligtas. Katulad ng iba, amen, na kapag narinig ang mensaheng ito, ay baliwala lang sa kanya. Minsan, kinukontra pa. Yun yung tao, sabi rito, na kung saan hindi siya nagnais maligtas. Di ba? Hindi sa may ibig o hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa at walang makakalapit kay Jesus maliban na ilapit siya ng Diyos muna. Kaya ano ang maaari mong gawin? Sabi ng prophet, nalaman natin na hindi tao ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang umahanap sa tao. Ayan ang sabi. Kaya minsan, bilang isang Kristiyano, wala ka talagang ibang hanapin kundi ang ating Panginoon. Lahat ng bagay. Amen? Lahat ng bagay, unahin mo talagang hanapin ang ating Panginoon. Hindi porket iba't ibang religion ang napasukan mo. Amen? Pero hindi mo talaga ito nakikita. Hallelujah. Humanap na tayo, nalaman din natin na ang Diyos, ang tanging pinagmula lang ng buhay ng walang hanggan. Nalaman natin na ang lahat ng walang hanggan ay walang pasimula at walang wakas. Kaya sinasabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay buhay na magpakailanman. Di ba? Sabi rito, pero sabi niya, may buhay na walang hanggan. May buhay daw na walang hanggan. Hindi magpakailanman, kundi may buhay na walang hanggan. At ang salitang walang hanggan ay Diyos, ang salitang ginamit. Amen? Walang hanggan. Napakaganda ng sabi natin Panginoon, walang hanggan. Sabi rito, kung paano ang Diyos ay walang hanggan sapagkat nasa inyo ang Diyos. Namatay ang dati niyong kalikasan, ang kalikasan ng sanlibutan at kayo maging bagong nilalang. So kanina, sinasabi ko na tayo ipinanganak, amen, na isang makasalanan. So nung makita natin ang mensaheng ito at tinawag tayo ng Diyos at tayo ay hinirang, tayo ay binago niya. Bago na ngayong nilalang. Sabi niya rito, namatay ang dati niyong kalikasan, ang kalikasan ng sanlibutan at kayo naging bagong nilalang. Di ba? Nung makita natin ang mensaheng ito, amen, ay naging bagong nilalang na tayo. Naging new birth na tayo. At ang mga pagnanasaan nyo, yung dating buhay na may pasimula nung hiningihan ng Diyos, nang hininga ang mga butas ng inyong ilong, nung unang ipinanganak kayo, namatay na ang buhay na yon. Diba? Wala na daw yon. Yung unang hininga natin, nung hiningan tayo ng ating Panginoon upang mabuhay tayo, amen? At nung magkaroon tayo ng unawa, amen, matutong maglakad, at matutong magsinungaling, lahat ng kasalanan, ay wala na raw yon nung binago tayo ng ating Panginoon. Di ba? Hallelujah. Sabi niya rito, at mayroon itong pasimula at mayroon itong katapusan at namatay ito at wala na magpakailanman ang dating kalikasan. So di ba, wala na raw ito. Hallelujah. Magpakailanman ang dating kalikasan. So imposible po sa isang Kristiyano na kung saan narinig niya ang mensaheng ito, lalo na kung tinawag ka, ay gagawin mo pa rin yung mga bagay na dati mong ginawa. Di ba?
hindi mo mararamdaman ang Panginoon sa buhay mo. So dadako tayo roon kung bakit ganon. Sabi niya rito, hallelujah, pagkatapos isinilang akong muli. Yan, sabi niya rito, pagkatapos daw isinilang akong muli, ang munting buhay na iyon ay nakahimlay doon. Ang buhay ng tubig ay binos dito, pagkatapos ito ay nagsimulang tumubo. So naroon na yung binhi. Amen? At nung mapakinggan natin ang mensaheng ito at tanggapin natin itong mensaheng ito, which is yung tubig, amen, ng buhay, yung binhi na yun na matagal nakahimlay sa iyo ay tumutubo na ito. Amen? Ngayon, yung dating buhay ay pinatawad na. Yung dating buhay natin daw ay pinatawad na. Itinapon na sa dagat ng pagkalimot ng Diyos upang hindi na muli pang alalahanin. Sabi niya, tayo'y nakatayong pinaging marapat. Di ba kailan tayo ay hindi nagkasala sa presensya ng Diyos? Di ba? Hindi na tiningnan ng Panginoon yung ating dating mga kasalanan. Pagkatapos, sabi niya, kapag dumulog tayo sa dulang ng Panginoon, nararapat na dumulog tayong may pagpipitagan, pag-ibig, paggalang, na tingnan kung nasaan na kaya marahil tayo kung hindi lamang dahil sa Kanya. Tingnan kung nasaan na kaya ito marahil. Yeah? Kung hindi lang daw dahil sa ating Panginoon, amen, nasaan na kaya tayo? Baka lalo pa tayong nasadlak sa kasalanan na yun. Mula nung tayo ay sinilang. Pumasok ang Diyos na kasama ang bagong kalikasan. So nung tayo naging isang Kristiyano, pumasok na daw yung Panginoon sa atin. Amen. Ang bagong kalikasan, pagkatapos ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kapayapaan, pagtitiis at kaamuan at kabaitan, pumasok iyon sa bawat Kristiyano na nakaupo ngayon dito. Amen? Sa bawat anak ng Diyos. Amen? Nung siya ay ma-born again, may pinanganak muli, lahat ng yan ay nasa atin na kasama ang ating Panginoon. Dahil hindi po magagawa ng isang Kristiyano ang mga itong bagay kung wala sa kanyang ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang ating Panginoon ay isang mabuti. Sabi niya rito, at pinalitan ng masamang hangad. Diba? At sinabi niya rito, pinalitan ng masamang hangad. Kung dati ay masama ka, lahat ng nalabas sa bibig mo, puro masama. Sabi rito, at pinalitan ang masamang hangad at pagkamainitin ng ulo at pagkamuhi at paninibugho, pakikipag-alitan at ang lahat ng mga bagay na yan, pinalitan ito ng mga yan noong lumipat kayo sa buhay mula sa kamatayan. See? Pinalitan daw lahat yon nung lumipat tayo. Amen. Sa buhay mula sa kamatayan. Hallelujah. Sabi niya, kaya pakinggan nyo, may isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. May isang anyo lang daw ang buhay na walang hanggan. Hanapin nyo ito. Ano ba ito? Sabi rito ng prophet, hanapin nyo ito. Makikita ba ito sa labas? Amen? Makikita ba ito kung saan? Makikita ito ngayon sa mga oras na ito. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, hanapin nyo ito. Nandito yung tunay na salita sa umagang ito. Amen? Upang mapalakas ang bawat kaluluwa ang mga nanghihina. Amen? Hindi ka magiging malakas kung ngayong araw na ito, araw ng Panginoon ay sa labas ka. Araw ng Panginoon, oras ng Panginoon ngayon, ay kung saan wala ka pa rito sa iyong mga upuan. Amen? Hallelujah. Hanapin nyo ito. Hayaan nga't ang Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. So ang pinaka-importante ito, lagi itong binabalik. Ang Diyos lamang ang siyang may buhay na walang hanggan. Kung wala ka sa ating Panginoon, wala ka pong buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ngayon, alalahanin ninyo, hindi ko sinasabi, sabi rito, sinasabing walang nag-apoy na impyerno. Yan, sabi ng prophet. Masusundan nyo mula kanina. Walang nag-apoy na impyerno. May nag-apoy ngang impyerno. Mayroon talagang impyerno. Kasi sabi ng iba, walang impyerno. Sabi rito, may nag-apoy ngang impyerno. Apoy at asupri pa. Yan. Kung saan ang uod ay hindi namamatay. Biruin nyo yun? Sa impyerno ha, yung mga uod daw hindi namamatay.
Hindi namamatay ang hindi namamatay ang uod ng apoy at asupre, isang kaparusahan. Doon po yan sa mga taong hindi mananampalataya. Daranasin nila ito. Amen. Maaring magtagal. Sabi rito, ito ng 100 bilyong taon. Tagal, no? 1 bilyong taon. Ang pagtatagal mo sa pagdurusa, pero hindi pa yon. Ang sabi rito, subalit kinakailangan itong magwakas. Maghirap ka muna ng 1 bilyong taon tapos magwakas. Sapagkat ang impyerno ay ginawa para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Di ba? Ang impyerno daw ay ginagawa para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sino ba yung mga anghel? Yun yung mga alagad ng dyablo na kung saan, alam nyo na, sila yung mga gumagawa ng mga masama sa mga araw na ito. Kanila po yung impyerno. Amen. Ang pagdurusa pagdating ng panahon. Kaya sabi rito, hindi ka maaaring magkamit ng buhay na walang hanggan maliban kung ligtas ka. See? Hindi ka daw maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan maliban kung ligtas ka. So maaaring masabi mong ligtas ako. So pakita mo yan, makikita mo yan sa buhay na bawat siya sa atin bilang mananampalataya. Amen. Hindi raw tayo makapasok maliban kung ligtas ka. Kung may buhay na walang hanggan ka, kung ganon ay di kayo masusunog sa impyerno. Kung may buhay na walang hanggan daw tayo, hindi tayo kasama dyan sa impyernong yan. Yan ang sabi rito. Nang walang hanggan, paparusahan kayo dahil sa inyong mga pagkakasala, sa inyong natural na buhay, pero hindi kayo maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan sa impyerno. Amen. Maaaring mga Kristiyano na tayo, alam natin ang salita. So mayroon tayong pagkakamali minsan bilang laman. Aaminin natin lahat yun, nagkakasala talaga tayo. Pero sabi dyan, amen, hindi daw tayo masunog sa, sabi rito, kung gano'n ay di kayo masusunog sa impyerno. Hindi daw tayo masusunog sa impyerno. Nang walang hanggan, paparusahan kayo dahil sa inyong mga pagkakasala, sa inyong natural na buhay. Di ba? Maring masasabi mo, Kristiyano naman ako, bakit ako nagkakasakit? Bakit ako nagkaganito? So yun yung isang paalala sa'yo, baka nakalimot ka, kapatid. Amen? Yung sabi rito, pero hindi yan, sabi niya rito, hindi, ay di kayo masusunog sa impyerno. Hindi maring magkakasala tayo, pero hindi raw tayo makasunog sa impyerno na katulad ng sinabi kanina. Maring palalahanan ka lang. Amen, bilang mga anak ng Diyos. Sa natural na buhay, pero hindi kayo maring magkaroon ng buhay na walang hanggan sa impyerno. Hindi tayo mapupunta ron. Kung may buhay na walang hanggan kayo, kung ganon, hindi kayo maaring masusunog magpakailanman dahil may isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. Sabi niya rito, tandaan nyo, may isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan at ang ating maging mga pangalan natin at ang isipan natin ay naroon na sa Diyos bago pa man itatag ang sanglibutan. Hindi na po yan mababago. Bago tayo ilalang sa mundong ito, kung tayo ay anak na ng Diyos, amen, anak na talaga tayo ng Diyos. Maaring magkasala man tayo nung ipinanganak tayo, pero yan ay hindi na tinitingnan ng ating Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung pinakabinhi natin na nasa loob. Amen? Hallelujah. Yun ang tinitingnan ng Diyos. At dahil ngayon, taglay natin ang buhay na walang hanggan at para maging ganun, kailangan na maging bahagi tayo ng Diyos. Diba? Kung sabi niya rito, ulitin ko, kailangan na maging bahagi tayo ng Diyos. Kaya kailangan natin, kinakailangan na nasa isipan niya tayo dahil mayroon tayong buhay na walang hanggan. At hindi talaga ng una pa lang sa buhay na ito. So kailangan, dahil taglay na natin ang buhay na walang hanggan, at parang maging ganun, kailangan na maging bahagi na tayo ng Diyos. Ano ba ang bahagi natin sa Diyos? Amen. Ano bang naibahagi natin sa ating Panginoon? Yung pagsunod lamang, yun lang po ang kailangan niya. Yung pagsunod lamang sa kanyang salita upang magampanan natin yung kanyang ipinapagawa sa atin. Hallelujah. Upang matamo natin ang buhay na walang hanggan. Pero mo, itinalaga na tayo nung una pa lamang sa buhay na ito.
So kapag itinalaga na tayo nung una pa lang, imposible pong hindi ka po magagalak o magre-rejoice sa umagang ito. Amen? Dapat magalak ka, masaya ka, sapagkat nandito ang Ama mo. Nandito ang Panginoon na kung saan naglikha sa iyo. Hallelujah. Hindi mo ito pwedeng baliwalain dahil kabahagi ka sa katawan na ito. Paano mo masabing kabahagi ka kung wala ka rito sa dakilang pagtitipon na ito? Amen? Minsan ang salita masakit pakinggan pero yan ay totoo. Di ba? Ang mabisang gamot daw sa isang taong may sugat, amen? Yung lagyan ka ng gamot na pinakamahapdi. Amen. Pinakamahapdi, yun daw yung nakakagaling. Kaya tingnan mo yung mensahe kapag tinatamaan ka, aray ko, di ba? Pasalamat ka kapatid, mayroong ginagamot sa iyo. Hindi ka po pwedeng magtampo doon sa nangaral dahil pinagtampuhan mo rin ng ating Panginoon dahil salita lamang niyang ating binabasa ngayon. Di ba? Hindi po tayo nagdadagdag dito. Salita niya lamang ito. Kaya pasalamat kayo. Amen. Sa umagang ito at narinig nyo ito. Hallelujah. At ang ating mga pangalan ay inilagay sa aklat ng buhay ng kordero bago pa itinatag ang sanglibutan. See? Mga pangalan daw natin, bawat isang pangalan natin nakalagay na sa aklat ng kordero. Amen. Bago pa itinatag ang sanglibutan. Kaya dapat magpasalamat tayo. Ilang oras lang. Amen. Ang ating igugugol dito. Amen. Ng linggo o kay Miyerkules. Huwag na natin itong absinan. Amen. Sapagkat ito ay naging kalakasan ng bawat isa sa atin. Sabi niya rito, ayon sa Apokalipsis, sabi niya, yamang nasa isipan tayo ng Diyos, kung ganoon, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan dahil pagkadakay binigkas niya tayo. Diba? Binigkas niya tayo, bawat isa sa atin. O ikaw, Brother Rick, o diyan ka. Brother Pern, diyan ka. Diba? Brother Alikay, diyan ka. Sister Sinsogan, diyan ka. Diba? Sabi niya rito, at tayo ay nabubuhay at ang isang salita ay isang kaisipan mismo na nahayag. Tayo ay sa pasimula at ay nasa isipan na tayo ng Diyos. Kasi imposible naman kung wala tayo kaisipan ng Diyos, amen, ay nandito tayo. Di ba? Alang tandaan ninyo, ang tumatalima lang salita ng Diyos ay tunay ng mga anak ng Diyos. Di ba? Yung mga hindi anak ng Diyos talagang mag-iinit ang puwit dito. Oo. Maaari nakikipagsimpatya lang, pero pagdating ng panahon, mawawala talaga yan. Pero kung anak ka ng Diyos, hindi ka talaga, anumang bagyo, anumang pagsubok sa buhay mo, hindi ka talaga mabubunot dito. Dahil malalim yung pagkatanim mo. Sabi nga nung nabasa ko nung nakaraan, dahil nga sunod-sunod yung mga bagyo sa atin, hindi lang 2, 3. Ang isang bako daw, kapag ito'y nakatali sa mababaw, ay lulubog ito or mawawasak. So kailangan ng isang kapitan na dalhin ito sa malalim. Doon niya ito i-angkor o i-angkla upang hindi ito lulubog. Di ba? So ganun din tayong mga mananampalataya ngayon sa umagang ito. Kailangan maging malalim tayo sa pagsasaliksik sa mensaheng ito. Amen? Upang hindi tayo matitinag sa anumang mga pagsubok, trials. Kasi minsan kapag may taong mangaral din sa mensahe at nadikit yan sa'yo, amen, at lalo na kapag biyasa, amen, sa salita ng ating Panginoon, maring kapag mababaw ang pundasyon mo, minsan mahahapay ka eh. Hindi ka man mabubunot pero mahahapay ka. Amen. Pero doon sa mga malalalim, kahit anong gawing hangin niya na malakas, hindi yan mabubunot. Amen. Hallelujah. Sabi niya rito, at sa ganun ding batayan tayo iniligay sa panahon. Sabi niya rito, tayo inilagay sa panahon ngayon kung ano ang maaari nating gawin, kung ano ang hindi natin maaaring gawin. Kahit gaano tayo kabuti, sabi niya rito. Kahit gaano tayo kabuti, gaano kadalas tayong magsimba. Di ba? Kahit daw tayo gaano kabuti o napakabait natin, kahit gaano daw natin kadalas magsimba, sabi rito, o gumagawa ng ganito, kinakailangan nating may panganak na muli.
Di ba? Hindi talaga bakit tayo binabalik sa ipinanganak na muli? Di ba? Doon sa mga hindi pa nakakaintindi doon sa pinanganak na muli. Kasi may nagtanong dito, kami matanda na, amen? Kailangan pa bang pumasok kami sa sinapupunan ng aming nanay upang kami ipinanganak muli? No. Yung ating lumang kapanganakan, yun ang ibig sabihin. Yung ating lumang ugali mula nung tayo ay magkaroon ng isip sa mundong ito, kailangan mamatay yun upang mabuhay yung bago nating kalikasan na galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Yun po yung ibig sabihin. Kailangan nating ma-born again. Kaya nga nakala ng iba, yung born again ay religion. Marami nagtatanong sa akin yan, ano ka ba, born again ako? Yan ba yung religion nyo? Sabi ko, hindi. Hindi yan religion. Sabi ko, ang born again, nagpapakilala yan na kung saan tayo ay binago ng muli. Ipinanganak muli sa salita ng ating Panginoon. Dati nung una ay hindi natin alam ang salita. Amen? Kaya natin nakagawa yung mga bagay na hindi kaya-aya. Ngayon, nung makita natin ang salita at maunawaan natin ito, tayo ay binago. Amen? So kapag tayo binago, yung dating luma ay wala na. Amen. Kaya nga sabi kayo na, kung tayo naghahangad ng buhay na walang hanggan, amen, ano ang sabi? Sundin natin ang salita ng ating Panginoon na wala pong pagdududa o pagtututol. Amen. Kasi isipin mo, nakakalungkot, isipin mo na isang prophet ang pinagkukunan ng mensahe, pero pinaglaban-laban ang mensahe ng ating Panginoon. Pero kung namnamin lang ito at unawain ang mga salita ng Diyos, hindi po ito maglaban-laban. Isa lang talaga tinutumbok. Binabalik talaga tayo sa bagong kapanganakan. Amen. Yung iba ayaw ng bagong kapanganakan. Gusto nila linis lang. Pero sabi rito, kapag kayo ay naghangad ng buhay ng walang hanggan, sundin nyo ang salita ng ating Panginoon. Kung ano yung nakalagay dyan, sundin nyo, lakaran ninyo, at makakamit nyo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat nung una tayo nasa isip ng Diyos, ngayon binigkas niya tayo at tayo nandito bilang mga anak niya upang papurihan ang ating Panginoon na siyang naglikha, sabat siya sa atin. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Palakpakan niyo si Lord. Hallelujah. Alam ko na malapit na po ang panahon. Kung makikita nyo, pagkatapos ng mga bagyo, may mga lindol, di ba? Winawasak ng dyablo ngayon ang mga bansa. Amen, may gera. At subukan nyo magbasa sa Biblia. Diyan lang sa Revelation, sa huling mga talata, sa Book of Revelation, doon nyo makikita yung mga hula. Amen, na malapit na talagang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya bawat isa magsisigasig, amen, na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, minsan kapag umuulan, kukunti lang talaga tayo. Dadami siguro tayo kapag may lindol. No? Pero dapat talaga ay pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kung wala malang reason, kaya nga sabi ko noon nung ako'y nangaral na nung wala ka pang trabaho ay nagpapray ka dito na magkaroon ng trabaho. Di ba? O, pag-pray natin si brother, sister na ito magkaroon ng trabaho. Ito po ngayon ang masaklap. Dahil siyempre anak ka eh. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho ngayon. Siyempre, tinugon yung mga panalangin mo. Pero hindi nyo ba alam na nagmasid din yung kaway? Amen? Nagmasid din yung kaya nga sabi, maging wise kayo bilang isang Kristiyano. Maging wise kayo. Nung binigyan ng trabaho tayo ng ating Panginoon, dahil tinugon niya tayo bilang mga anak niya, uy, nilayo na tayo ngayon. Hindi na tayo ngayon makapagsimba. At nagrarason ka pa ngayon. Ano ang rason? Kasi susunduin ko si boss. Di ba? May kontrata ako ngayon. Kailangan ngayon. Di ba may rason mo na ngayon yung binigay ng Diyos na magbiyaya sa iyo. Na dapat tinugon ng Diyos ang mga pangangailangan mo. Dapat nandito ka at nag-rejoice ka. Nagpatutuo ka sa Kanya na lahat ng mga bagay na hiningi mo sa ating Panginoon ay tinupad ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Di ba? Kaya nga mga kapatid, bilang mga Kristiyano, huwag po tayong manghina. Huwag po tayong manghina. Kaya napapansin ko minsan, parang naging normal na lang yung ating paglilingkod sa ating Panginoon.
Napapansin ko. Kasi minsan kapag nag-start tayo ng 8, hindi ko man, wala akong binabanggit na ito'y mensahe lang. Kapag binabanggit dito ng 8, talagang late talaga. Late. Pero alam nyo naman kapag ako'y nangusap dito, kahit magsimula ako ng 8, tatapusin ko talaga ng alas 9 yan. Kahit hindi ako matapos ito kasi yun ang usapan. At tayo sumusunod lamang sa usapan. Kaya yung mga hindi nakarinig ng Bible study, ay sasunod na lang po kayo ng pagkakataon. Kasi ayoko pong makonsume talaga yung oras ng preaching mamaya ng ating pastor sapagkat yun ang mahalaga. Kailangan i-divide natin yung time. Amen. Tata, sabi ko kay Brother Ryan, Brother Den, pagdating ng 8, 3, 4, start na tayo. Kasi yun po yung huwag nating pagantayin ang Diyos. Kasi ang Diyos, amen, nandito yan lagi. Hindi po natin pwedeng pagantayin ang Diyos. Kapag nanghihingi ka ng biyaya sa ating Panginoon, kagalingan, inantala ba ng Diyos yung hiniling mo sa Diyos? Hindi. Pinagaling ka kaagad, instant. Marami nagpatuto dito. Nung muntik ka ng madisgrasya, sino ang humarang doon? Ang ating Panginoon. So kailangan nandito ka lagi. Amen. Kung gusto mong lumakas, ay magbabad ka sa salita ng ating Panginoon. Gusto mong maligtas? Amen. Gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen. Sundin mo ang salita ng ating Panginoon. Wala na pong iba. Hindi natin sundin si boss. Pag-araw ng linggo, sundin natin ang pinakadakilang boss. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Na siya nang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. So palakpakan din si Lord. Amen. Insakto 9